in terms of flood control anomalies po. Ano po ba yung dapat matutunan ng government para matiyak po na may mga bagong flood control projects kasama na po na maaaring ilagay sa sports facilities ay maayos po yung engineering and yung tamang pondo po? Una, when you design a flood control facility, a flood control project, it must be aligned dun sa future rainfall outlook mo, sa dami ng projection ng bababang tubig sa isang area. Hindi ka basta nagdi-design for now. Mag-design ka for the next 10, 20, 30 years, ano ba yung dami ng tubig na dadating. Imagine mo, gumawa ka ng isang sports complex. Gaano kalaki ng investment? Kami, swerte, less than 300 million lang ang investment namin doon sa buong sports complex. Ginawa mo siya, tapos hindi mo tinama yung facility mo naman or yung project mo para ma-ensure na wala siyang baha. Sayang yung buong facility. So, ang engineering design niya will be matched with what is needed. Secondly, what yung architectural perspective niya. Meron kasi yung flood control namin dito, kaya ako nagagalit before. Inuna nila yung architectural perspective ng flood control. Sabi ko, flood control to, hindi to highway. Nilagyan ng street lights, nilagyan nila ng malapad na highway, 30 meters. Anong purpose? Can you imagine? Kung ilalagay mo siya sa isang sports facility, so kinain mo na yung lupa. So, the architectural design dapat mag-match sa itsura. The engineering design mas magmamatch sa need niya. And thirdly, least cost pero effective and efficient. Tapos sa dulo ng lahat ng ito, pag kinumpute mo, dapat yung flood control as integrated part of any sports development facility. Or for that matter, any LGU, any river, any place, lalagyan mo siya. Hindi siya isolated, individual, and disintegrated project. It's actually integrated to the entirety of the whole project. God bless na po. Message po to the viewers din po ng show and of course po sa mga taga Mindoro po. Alam nyo, more than ever, we are being challenged ngayon sa lahat ng aspeto ng buhay natin. We are being divided as a nation. We are being divided as families. Walang unang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Walang bahagi ng politika at ang mga ingay sa mundo ng social media ay naririyan. Dapat manatili pa rin na ang ating unang mamahalin ay ang bansa at ang ating sambahayan. Malayo pa ang ating lalakbayin, pero pwede tayong mag-start ngayon at patuloy nating gabayan yung ating dinaraanang daan. Bilang isang nanunungkulan sa pamahalaan, napakaraming mabubuting tao ang naglilingkod sa gobyerno. Kailangan lang natin tulungan at suportahan. Magkaisa po tayo. Pagtulungan nating tingnan ang positibong kakayahan ng Pilipino, hindi ang masamang meron siya. Tingnan natin ano ang kaya ng Pilipino na pag pinagsama-sama natin, ay magdadala sa atin sa tagumpay bilang isang bansa. Ang pagbagsak ng anumang institusyon, pagbagsak ng anumang pangalan, ay magiging kabahagi ng pagbagsak bilang isang bansa. Ngunit ang pag-angat natin bilang isang bansa ay mangangahulugang ang susunod na henerasyon sa atin ay magmamana ng isang mas matatag, mapayapa, at maunlad na Pilipinas. Ito po si Governor Bons Dolor ng Oriental Mindoro, kabahagi sa paglalakbay natin tungo sa mas magandang bagong Pilipinas.